Habang nagpapatuloy ang mga bida, nakakita si Misty ng isang grupo ng Corsola na lumalangoy. Nabasa ni Brock na papunta sila sa Pudgy PG Island, kaya naghanap si Misty ng bangka. Isang lalaki ang lumapit at sinabing Corsola lamang ang nakakadaan sa mga whirlpool sa paligid ng mga isla. Sumigaw si Misty at ninais na sana ay mayroon siyang mga pakpak para makapunta sa islang iyon at makahuli ng Corsola. Sinabi ng lalaki na kaya niya silang dalhin sa isla at ipinaliwanag na siya ang tagapangalaga ng mga natatanging Pokemon sa islang iyon. Nakita ng mga bida sa libro na ang tinutukoy niya ay isa lamang PG at nagtaka, kaya naman ipapakita sa kanila ng lalaking si Wilbur kung bakit sila natatangi. Kailangang tumawid ng mga bida sa isang rope bridge o tulay na lubid. Naunang tumawid si Misty habang iniisip na para ito sa Corsola. Gayunpaman, umihip ang malakas na hangin na nagpaikot sa tulay, kaya naman tumalsik ang mga bida sa kabilang dulo. Biglang nakakita ang mga bida ng ilang dambuhalang PG. Ipinaliwanag ni Wilbur na dahil walang mga predator sa paligid, hindi na masyadong lumilipad ang mga PG, kaya naman lumaki ang mga ito ng ganoon. Nagmamasid ang Team Rocket at namangha sila sa laki ng mga PG. Pagdating sa tinutuluyan ni Wilbur, napansin ng mga bida ang isang PG na may suot na goggles, na may palayaw na Orville. Napansin ni Ash na mas maliit ito at kayang lumipad. Lumipad ng mataas si Orville dahil ito ang kanyang pangarap. Sinabi ni Wilbur sa kanila na hindi na lumilipad ang ibang PG dahil mayroon na silang teknolohiya sa komunikasyon, sa halip na magpadala ng mga PG para maghatid ng mensahe. Kinontak ng mga bida si Professor Oak na nagpaalala sa kanila na hindi pa rin dapat kalimutan ang mga PG. Naalala ni Oak na pinag-uusapan ng mga scientist kung ang mga PG na ito ay nag-evolve ba, o nag-devolve, o nag-mutate, pero sa kasalukuyan ay nagkakaisa silang lahat na ang mga ito ay sadyang matataba lang. Bumalik si Orville at tumitig sa isang larawan kung saan may mga PG na lumilipad patungo sa araw. Ipinaliwanag ni Wilbur na ang larawan ay ipininta ng kanyang lolo, base sa isang alamat ng isang PG na lumipad patungo sa buwan at sa mga bituin. Narinig ng Team Rocket ang kwento na naging sanhi upang maantig ang damdamin ni Meowth. Ikinwento at ipinakita na ito ni Wilbur sa kanyang mga PG noon, pero ang karamihan sa mga ito ay mas interesado sa hapunan. Gayunpaman, na-inspire si Orville at sinanay siya ni Wilbur na lumipad. Unti-unting natutong lumipad si Orville at habang ang mga kasabayan nitong mga PG ay nagsitabaan, si Orville ay nanatiling maliit. Nang lumaki na si Orville, sumakay si Wilbur sa isang glider at lumipad kasama niya. Nagawang lumipad ni Wilbur pero nagsimula siyang mahulog. Ngunit, matapos maalala ang alamat, nagkaroon si Wilbur ng lakas at muling nakalipad pa itaas. Nang tanungin ni Misty kung gaano kataas ang kayang liparin ni Orville, sinabi ni Wilbur na hindi niya alam dahil masyadong maliit si Orville para lagyan ng panukat na kagamitan. Ganun pa man, alam niyang gustong makalipad ni Orville ng mas mataas pa sa kayang abutin ng kahit sinong nilalang, nang walang tulong ng rocket o iba pang kagamitan na ilalagay sa kanya. Nakakita ang Team Rocket ng pagkakataon na hulihin si Orville at nagpanggap silang mga lokal na meteorologist na gustong makitang lumipad si Orville. Inalok pa nila ang kanilang balon bilang transportasyon. Nag-aalinlangan si James na isama ang mga bubuwit, pero naisip ni Jessie na maaari rin nilang mahuli si Pikachu. Gusto ni Orville ang alok, kaya nagpa siya si Wilbur na umalis kinabukasan. Noong gabing iyon, nilapitan ni Meowth si Orville at naalala na may pangarap din siyang malampasan ang lahat ng Meowth. Dahil walang sino mang sumusuporta sa kanya noon, nagpa siya si Meowth na suportahan si Orville sa pag-aakalang aabutin ng mga Pokemon ang kanilang mga pangarap kapag narinig ang kwento ni Orville. Naglagay si Meowth ng mikropono sa tenga ni Orville para sa komunikasyon. Kinabukasan, handa na ang mga bida, ang Team Rocket, at si Wilbur na umalis. Mabilis na lumipad pa itaas si Orville, habang chini-cheer naman siya ni Meowth. Pinaandar ni na James at Jessie ang mga rocket, na naging sanhi ng pagsigaw ng lahat dahil sa sobrang bilis. Pinapanood ng mga PG sa ibaba ang kaganapan. Bumilis ang lipad ni Orville at dumaan malapit sa mga Spearow na humabol sa kanya. Gayunpaman, masyadong mabilis si Orville at naiwan ang mga Spearow. Dahil sa sobrang taas, gumamit ang mga bida, sina Jessie, James, at Wilbur ng mga oxygen mask. Biglang may isang Fearow na nagtangkang atakihin si Orville. Kinuryente ni Pikachu ang Fearow na naging sanhi ng pagkahulog nito sa balon at pagkapunit ng bumabalot sa balon na nagbunyag naman sa Team Rocket. Nag-alis na ng disguise sina Jessie at James, bagaman nakita nilang hindi ito ang oras para manghuli ng Pokemon. Tila nanghihina na si Pikachu dahil sa kakulangan ng oxygen, kaya ipinahiram ni Ash ang kanyang mask dito, habang ipinahiram naman ni Misty ang sa kanya kay Togepi. Bukod dito, naubusan na ng gasolina ang mga rocket, kaya huminto ang kanilang pagtaas. Gayunpaman, nagpatuloy si Orville kahit mukhang giniginaw na siya. Sinabihan ni na Wilbur at Meowth si Orville na sumuko na.
Sinabi ni Orville kay Meowth na gusto niyang magpatuloy dahil ito ang nagpapasaya sa kanya, at gusto niyang lampasan ang kanyang limitasyon. Sinabi ni Orville kay Meowth na nakikita na niya ang planetang daigdig at ang buwan. Sinabi ni Orville kay Meowth na napakaganda nito at katulad ng kanyang pangarap. Gusto ni Meowth na bumalik na siya para maikwento sa lahat ang kanyang pakikipagsapalaran. Proud si Meowth, kaya naman bumalik na si Orville sa daigdig. Gayunpaman, mabilis ang pagbulusok ni Orville kaya maaari siyang bumagsak ng malakas. Inutusan siya ni Meowth na baguhin ang direksyon at itaas ang mga pakpak. Sumunod si Orville na naging sanhi ng pagbagsak niya kay Meowth sa loob ng balon. Agad na binigyan ni Meowth si Orville ng oxygen mask habang gumamit naman si Pikachu ng Thundershock. Nagkamalay muli si Orville, bagaman mas lalong lumaki ang butas ng balon kaya naman bumabagsak na ito. Nagtipon ang mga PG mula sa lupa at tumalon para saluhin at pahinain ang pagbagsak ng balon. Maayos naman ang kalagayan ng lahat, pero ang Team Rocket na nasa rocket ay napatalsik pa itaas dahil may natira pa palang gasolina ang rocket. Nakita ng mga bida na tinitingala ng mga PG si Orville at sinusubukan na ring lumipad dahil pinaalalahanan sila nito na sila ay mga Pokemon na dapat ay lumilipad. Nagpaalam na ang mga bida kina Orville at Wilbur at ipinagpatuloy na ang kanilang paglalakbay. Nang maglaon, nakasabit na sina Jessie at James sa isang puno, habang tinatanong naman ni Meowth si Orville kung pareho lang ba ang itsura ng langit mula rito at doon, at kung gawa ba sa keso ang buwan. Sinagot siya ni Orville, kaya naman nasabi ni Meowth na sana ay nandoon din siya para makita yon. Sumakay ang mga bida sa isang tren at inanunsyo dito na papunta sila sa Blue Lagoon. Nagbabala si Misty na mali ang kanilang destinasyon. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga bida ang kanilang sarili sa maling lugar, kaya naman sinisi ni Misty si Ash sa nangyari. Nangako si Ash na ilalabas niya sila roon. Bigla silang nakakita ng isang kakaibang Pokemon. Humanga si Misty sa Chinchou na ito at naghagis ng Pokeball para hulihin ito. Gayunpaman, tumalbog lang ito pabalik at dumating ang isang batang lalaki na nagbabala na wag itong hulihin. Hinabol ng bata ang Chinchou, kaya sinubukan ni Ash na pigilan ito at hawakan ang mga tentacles nito. Ngunit gumamit ang Chinchou ng spark kay Ash, kaya naman nakuryente siya. Humingi ng paumanhin si Ash dahil wala naman siyang balak manakit nang hawakan niya ang mga tentacles nito. Ipinakilala ng mga bida ang kanilang sarili sa bata na ang pangalan ay Dayton, habang ang kanyang Chinchou naman ay si Bright. Inamin ni Ash na naliligaw sila, pero naisip ni Dayton na maaari silang sumama sa Chinchou parade patungo sa bundok. Tinanong ni Ash ang Chinchou kung pwede silang ihatid nito roon, pero nakuryente na naman siya dahil sa sobrang paglapit. Nagmamasid ang Team Rocket at nagustuhan ni Jessie ang Chinchou dahil sa spark attack nito. Plano ni na James at Meowth na kunin ang mga Chinchou para gawing Christmas lights, pero binatukan sila ni Jessie. Kinontak ng mga bida si Professor Oak at tinanong kung bakit nakatira ang mga Chinchou sa bundok. Ipinaliwanag ni Oak na ang bundok ay nabuo dahil sa mga seismological activity mula sa dagat paakyat. Ang mga Chinchou ay gumagawa ng pugad sa lagoon at taon-taon ay bumababa sila patungo sa dagat. Sinabi ni Dayton na sa taong ito, siya at ang kanyang ama ang nakatalagang mga siwa sa parada. Nang gabing iyon, binigyan ng pahintulot ng tatay ni Dayton ang mga bagong kaibigan nito na sina Ash na sumama sa parada. Humihip ng pito ang tatay ni Dayton, kaya naman lumitaw ang mga ilaw sa ibabaw ng lawa. Lumabas ang mga Chinchou sa lawa at pinangunahan sila ni Dayton papasok ng bayan, kung saan nagdiriwang ang mga tao at binabasa ang mga Chinchou para hindi matuyo, habang ang kanyang tatay at ang mga bida naman ang nasa likuran. Paglabas ng bayan, pinangunahan ni Bright ang mga Chinchou patungo sa tulay pero bigla itong huminto. Inisip ni Ash na baka natatakot ito, kaya kinumbinsi ni Dayton si Bright na walang dapat ikatakot. Tumawid sila sa tulay at nakasalubong ang Team Rocket. Binanggit ng Team Rocket ang kanilang motto at pinasalamatan ang mga bubuwit sa pagdadala sa kanila ng mga Chinchou. Pinindot ni Meowth ang isang buton para magpakawala ng rocket pero walang nangyari. Binalaan ni na Ash at Dayton sina Brock, Misty, at ang tatay ni Dayton na lumayo. Humihip ng pito ang tatay ni Dayton, kaya ang karamihan sa mga Chinchou ay nakalayo agad. Nasira ni Meowth ang buton at ang missile ay tumama sa tulay, sinira ito, at nahulog sa ilog. Nagalit si Jessie at nagpa siyang kunin ang mga natitirang Chinchou ng mag-isa. Gumamit si Bright ng Thunder Wave sa kanila bago sila pinatalsik ng Thunderbolt ni Pikachu. Dahil nagkahiwalay ang grupo ni na Dayton, Ash, Bright, at ilang Chinchou, sinabi ng tatay ni Dayton na makakahanap sila ng paraan para makarating doon dahil alam ng mga Chinchou ang daan. Sinabi ni Ash na mananatili siya sa tabi ni Dayton, pero biniro siya ni na Misty at Brock na kung gusto raw maligaw ni Dayton, siguradong matutulungan siya ni Ash. Nainis si Ash sa sinabi nila, pero nagpatuloy na sila sa paglalakad. Habang nasa daan, biglang napagod ang mga Chinchou.
Naalala ni Dayton na kailangan niyang buhusan ng tubig ang mga ito para hindi sila matuyo at mawalan ng lakas. Inilabas ni Ash si Totodile para gumamit ng water gun. Gayunpaman, pinigilan ito ni Ash dahil aatake ito, at nilinaw na ang ibig niyang sabihin ay basain lang ang mga Chinchou para maging malakas silang muli. Nag-spray ng tubig sa langit si Totodile at gumawa ng ulan na pumatak sa mga Chinchou at nagpakinang sa kanilang mga tentacles. Nagpasalamat si Dayton kay Totodile sa tulong nito. Habang nagpapatuloy sila, sinabi ni Dayton kay Ash na kumikinang ang tentacles ng mga Chinchou sa tubig para makita nila ang kanilang dinadaanan. Biglang nawasak ang batong tinapakan ni Dayton kaya naman nahulog siya sa ibaba ng bangin. Isinigaw ni Ash ang kanyang pangalan. Sinubukang tumayo ni Dayton, pero nasugatan ang kanyang tuhod at nagsimulang umulan, kaya sumigaw na lang siya para makuha ang atensyon ni Ash. Hindi siya narinig ni Ash kaya patuloy lang din itong naghanap. Biglang bumaba ng bangin ang mga Chinchou para subukang hanapin si Dayton. Hindi nagtagal, narinig na ni Dayton ang tinig ng mga Chinchou, ni Ash, at Pikachu. Nagpasalamat si Dayton kay Ash, pero sinabi ni Ash na si Bright ang nakahanap sa kanya kaya niyakap ni Dayton si Bright. Nang tumigil na ang ulan, nagpatuloy na sila sa paglalakad. Kahit na mahamog, kampante ang mga Chinchou na tama ang direksyong tinatahak nila. Maya-maya ay natanaw na ni Ash ang dalampasigan na may mga kumikinang na ilaw sa malayo. Muli nilang nakasama sina Misty, Brock, at ang tatay ni Dayton. Magsasama-sama na sana ang mga Chinchou, pero nahulog sila sa isang hukay. Lumitaw ang Team Rocket at nakuha ang mga Chinchou. Inilabas ni James si Weezing na gumamit ng smoke screen. Pumasok sila sa loob ng usok, kaya naman hindi tumama ang Thunder Shock ni Pikachu. Nagbigay ng signal ang mga Chinchou gamit ang kanilang mga tentacles, kaya inilabas ni Ash sina Bayleaf at Totodile. Gumamit si Totodile ng water gun para gumawa ng daan sa usok, habang gumamit naman si Bayleaf ng Razor Leaf, pero hindi man lang nagasgasan ang kulungan sa atake. Gumamit ang mga Chinchou ng Thunder Wave para basagin ang kulungan at nahulog sila sa dagat. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para kuryentehin ang Team Rocket, na tuluyan namang pinatalsik ng spark ng mga Chinchou. Malungkot si Dayton dahil kailangan ng umalis ng kanyang Chinchou. Gayunpaman, bumalik si Bright para magpaalam. Ipinaalam ni Dayton kay Bright na gaano man sila kalayo, mananatili silang magkaibigan. Pagtama sa kanila ng alon, sumama na si Bright sa iba pang mga Chinchou. Naniniwala si Ash na babalik din si Bright balang araw. Nang maglaon, nakalutang ang Team Rocket sa dagat matapos silang mapatalsik. Nakita nila ang mga Chinchou at inakala nilang ililigtas sila nito, pero nang sinakyan nila ang mga Chinchou ay kinuryente sila nito. Sumakay ang mga bida sa bangka at nangako sina Ash at Dayton sa isa't isa na maglalaban sila sa susunod nilang pagkikita. Nakakita si Misty ng isang Corsola sa daungan at akmang tatalon para hulihin ito, pero pinigilan siya ni Ash at Brock at nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay.